Hello, okay, mayong gabi kanyong tanan. So, salamat sa Ginoo no unas tanan sa atong Pastor Ray. Ani nga opportunity nga gihatag sa kuha makadalas pulong sa Ginoo together sa iyang family, Ma'am Gemma, Brother GR, Sister Amam, and Brother Rindel. And also sa church, thank you kay sa inyong prayer namo dito. Dili lang sa prayer and also financial support. Nga ang ministry dito, tinuring Pastor Ray, dili lalim, hinay-hinay. Pero salamat sa grasya sa Ginoo nga nakapadayon. Okay, so nagsugod mi dito, una among tigumanan, kuan lang gyud kanang nagtrapal lang mi. Nagtrapal ba? So along the highway na siya, pag naimuagi dito, makita na among gadiring, pilar kabuk attendance. Dayon klase-klase na ay baho sigarilyo, baho sa kanal. Pero mo to'y gitugot sa Ginoo pag sa kuan pa challenge sa mua ba nga matistingan ang atong pagpangalagad sa Ginoo. So karon nakabalhin nami, dili na trapal nanay atop, pero nakakita mig rintahanan nga balay nga guba na to siya pero among gi-repair para magamit. Kay nakita nako ang ubos magamit man siya. So ang second floor nga guba mo nay pag-ingnon nga bisag dili ko panday nahimo kong panday didto. Among gipanday dayon nagamit ang babaw mo gigamit namo sa mga bata, then ang ubos gigamit nato sa simba every Sunday. Salamat sa Ginoo nga nanatay God hinahinay dito nga tigom. So by the grace of God ang Ginoo hinahinay og piyal og mga tao. Bunga na sa inyong prayer nanay mga tao gipiyal, nanay mga nabaptize. Dayon hinahinay nanay mga tao nga consistent na ilang simba, nakat-on na sa paghatag. Amen, by the grace of God. So, ang atong training nga nakuha diri, magamit nato na didto. Amen. So, kanang program nato nga every month na ay lahi-lahi nga tema, so ato nang gi-apply didto. Every month tema nato for the whole month mauna siya naka-focus ana siya. So, salamat sa Ginoo Church sa inyong pagpaluyo namo sa prayer and also financial support. So, pray ninyo padayon nga gamiton pata sa Ginoo didto no. Okay, so salamat ining kagabion paminaw tagpulong sa Ginoo. Once again, salamat kanyong tanan. Okay, manindog ang tanan and please open your Bible in the book of 2 Peter chapter 3 verse number 18. Okay, so ang akong mensahe karon gitawag ni siya basic lang sa atong Christian life. Siguro pag reminder lang ni sa ato short reminder. 2 Peter chapter 3 verse number 18. So a common verse sa Bible. Kung nakita na ninyo atong basahon, dunganon nato pagbasa. Everybody, okay, go. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Let us pray. Our gracious and heavenly Father, thank you so much, O God, for this opportunity and privilege, Ginoo, gitugot nimo kanamo. Labos tanan, Ginoo, gipasalamatan kanamo sa mga imong kaluoy grasya, sa kaluwasan nga imong gihatag kanamo Ginoo nga libre ug walay bayad. O kinitanan Lord tungod lagi ni sa imong grasya Amahan. Lord, salamat ining kagabion kini nga imong pulong magpa-remind sa matag usa. I-bless kini, gamita ko Ginoo as instrument pinagi sa tabang sa balang espiritu nga mo empower Ginoo sa imong pulong. Kuha Ginoo ang garbo sa sala, nga mga lama sa sala sa kasing-kasing, garbos kinabuhi. Na pwede Ginoo mubabag sa imong pulong. Nga imong pulong Lord dili makapenetrate sa matag kinabuhi. Lord, akong gitugyan ang tanan kanimo ang kadaugan in Jesus name. Amen. All right, makalingkod ka mo. Okay, so sa verse nga atong gibasa, matud pa ang pulong sa Dios nag-ingon, but grow in grace and in the knowledge of our Lord Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. So ang atong title sa atong mensahe ato ning gitaytulan, Growing in Grace and knowledge. Na unsa man ka-importante di ay nga as a Christian humanta ma-save nga mo-grow ta. Okay? So dili ka bubuton sa Dios mga igsoon nga dili mo grow ang usa ka Kristohanon. Gani sama sa bata, ang atong tinguha sa bata nga mo-grow siya, di ba? So ang Kristohanong kinabuhi importante nga mo-grow ta diha sa Ginoo. Okay? The Christian journey is one of a continuous growth and development. Okay, sa kinahanglan na gitawag development sa atong Kristohanong kinabuhi. So as believers, we are called to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ.
So, ang bata, kung bata, nagyod ang kinaiya sa iyang pagkabata. Di ba? Kung bata, matupala, kung ang bata magbinata, ang tawag ana cute. No? Pero kung ang dagko daw kuno magbinata, ang say tawag, luod. No? So, dili normal, no? Normal sa bata nga muak siya as bata. Now, kitang mga Kristohanon, gusto sa Ginoo mo grow na ta sa atong Christian life. Amen? Labi na sa tanan, kanang atong kahibalo diya sa Ginoo. Amen? Nga dili lang taman nakailata, igo lang na naluwas ta. Dapat mag-grow ang atong kahibalo diya sa Dios. Because the more na akay nahibalan sa pulong sa Ginoo, or the more na akay nahibalan diya sa Ginoo, the more mas lig-on ka diya sa Ginoo. So sometimes nganong ang atong pagsunod sa Dios dili kayo effective diya sa Ginoo, maybe kulang pa atong kahibalo diya sa Ginoo kung kinsa gid sa atong kinabuhi. Tanaw na to ha. Bisan kitang mga tao, sometimes we commit mistake, pero ang Ginoo nagpabiling faithful sa atong kinabuhi. Di ba? So kung the more nimo mailan ang Ginoo, makaingon ka, oy mao dinhi ang Ginoo sa akong kinabuhi. Ning ani siya ka faithful sa akong kinabuhi. Ning ani siya ka maayo nako bisan nay mga panahon dili ko faithful diya sa Ginoo. Now ang pagtubo diya sa grasya ug kahibalo sa atong Ginoong Hesukristo, mao'y usa ka importanteng butang nga mahitabo sa atong kinabuhi kay kini magdala og himaya ngadto sa Dios. Di ba? So kana ding pagtubo nato diya sa grasya ug kahibalo sa Dios, maunay makapahimaya sa Ginoo. Amen? So unsaon man ang Kristohanon mutubo diya sa grasya ug kahibalo sa Dios. So number one, importante kayo mga igsuon nga mulalom ang atong relasyon diya sa Ginoo or deepening our relationship with God. Aron mo grow ang atong kahibalo diya sa Dios, dapat nagkadugay ta sa atong Christian life the more nga nagkalalom ang atong pag-ila sa Ginoo. Amen? So our relationship with God, mao na siya'y pundasyon sa Kristohanon nga pagtuo. Amen? Mao na'y pundasyon sa atong pagtuo. Matod pa sa book of James chapter 4 verse number 8, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Cleanse your heart, ye sinners, purify your heart, ye double-minded. Na ang Biblia nag-ingon nga ang pagpaduol or ang pagpadikit nimo sa Dios maunay paagi nga mailhan nimo ang Ginoo ug masuod nimo ang Ginoo. Amen? Ayop kita suod ta sa Dios. Amen? Ayop sa atong Kristohanong kinabuhi, the more ta nagkataas ang atong panahon or kanang gitawag nagkadugay ta sa atong Christian life, mas the more nato nasuod ang Ginoo. Muna ang paagi sa Biblia aron mo suod ta sa Dios, paduol lang kanunay sa Ginoo. Dili mo grow ang imong pag-ila sa Dios kung gani halos di ka makita sa church, no? Dili mo grow ang imong pag-ila sa Dios kung wala kay panahon sa prayer. Di ba? So, ang pagpaduol sa Dios mo na'y paagi nga mulalom ang imong relasyon diya sa Ginoo. In Psalm 37 verse number 4, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Amen? So, as we deepen our relationship with Him, He blesses us with the desires that are in line with His purpose for our lives. Amen? Kung imo lang gid sundon ang Dios, imo lang unahon ang Dios, no? Ang Ginoo nay bahala nimo. Sa dihang nagsugod ko sa ministry, gani tinuod nang ingon nila basta mag-start ka sa ministry, grabe ang struggles. Grabe ang kanang pressure. So pagsugod nato to, saan pa attack. Pero the more di ka mo kuan kanang bitaw ang imong kaugalingong effort bitaw, ano huna ka nga kaya nako ni pinaagi sa akong kaugalingong pamaagi, ma-frustrated ka. Pero kung imo lang ding buhaton unsa tong gisugo sa Ginoo, no? Ginoo nay bahala nimo. Amen? Labi na sa tanan kanang gitawag in terms sa mga needs sa ministry, pakiton ka sa kaybulungang pamaagi sa Ginoo. Now dito maamis ka ba sa blessing sa Ginoo nga naay mga paagi ang Ginoo nga maamis ka unsaon niya i-supply imong needs pag naa ka sa ministry. Kung sundon lang gid nimo ang Ginoo,
Siya na'y bahala sa tanan nga needs para nimo. Nay mga tao dito nga gigamit sa Dios nga wala mi kaila, pero gigamit sila sa Dios. Kabalo mo asa ra ko la nakitaan, nakita ra ko nila diri sa live. Nag-chat sila nako, "Pastor, asa naman ka? Wala na may kita sa imong live." Anak ko, "Ma'am, nag-mission namin na ami sa Davao." Then gigamit siya sa Ginoo, dili na ko isulti unsay gibuhat niya. Okay? So gitagbo ang panginahanglanon tungod na mga tao gigamit sa Dios. Okay? So ang ato lang di musunod lang ta sa Ginoo, Ginoo nay bahala. Matud pa sa Matthew 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness," tanawang next, "and all these things shall be added unto you." Ang gusto na lang day sa Ginoo day i-priority siya. Sunda siya o Ginoo nay bahala nimo. Amen? Og ingon siya kung imong unahon ang Dios, ang iyang gingharian and all and His righteousness, all these things idugang ranako na ninyo. Okay? So, when we seek Him above all else, He takes care of our needs and blesses us abundantly. Mo na promise sa Dios. Kung priority nimo siya, i-priority pug ka sa Dios. Kung imong i-obey ang Dios, Ginoo na po'y bahala, di kita pasagdan sa Ginoo. Matod pa ni Haring David, sa dihang nakita niya ang mga nangalagad sa Dios, karon tigulang na, pero ingon siya, never siya nakakita nga katong nangalagad sa Dios nagpakalimos. Amen? Ning anak kamaayo ang atong Ginoo. So gusto sa Dios di ay aron mo grow ta diha sa grasya og kahibalo sa Ginoo, kinahanglan ang atong relasyon sa Dios magkalalom. Amen? Dili magkamabaw. Kung sa una unsa ta kainit sa pagpangalagad, mas the more ta muinit sa pagpangalagad karon. Amen? Then second, unsaon nga mutubo ta sa grasya og kahibalo una, kinahanglan mulalom ang atong relasyon sa Dios. Second, increasing our knowledge of the Bible. The Bible is God's written revelation of Himself to humanity. It is our primary source of knowledge about God and His plans for us. Now, dili ta kabalo unsay plano sa Dios without the knowledge of the Bible. Amen? Munang ang Biblia, dako kay nig part sa atong kinabuhi aron mo-grow ta diha sa kahibalo sa Ginoo. Kay kanang atong kahibalo sa pulong sa Dios, that's our protection against sa mga gitawag, mga doctrine nga dili iya sa Dios. Against sa mga, kung naay mga panahon nga naay kay pagsulay, tungod sa kahibalo nimo sa pulong sa Ginoo, maunay mutabang nimo, mo strengthen nimo, nga makapadayon kag sunod sa Dios. Amen? In 2 Timothy chapter 2 verse 15, ang Biblia nag-ingon nga we are instructed to study. Ang ingon diha, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Amen? Increasing our knowledge of the Bible involves diligent study and application of God's word. Amen? So sa dihang atong tun-an ang Biblia, importante ani gitawag application. Amen? Kung di nato i-apply ang word of God, wala ni siya sa kuan pa dili mo epekto sa imong kinabuhi kung di nato ni i-apply. Mao na ang Biblia, he that is of God, Romans 8 chapter 47, he that is of God, heareth God's word. Nganong dili sila miminaw, ang Biblia nag-ingon, because they are not of God. Kita nga iya sa Dios, ato gyung paminawon ang pulong sa Ginoo. Amen? Kay mauni paagi mo increase ang imong kahibalo sa pulong sa Dios kung ato ning basahon og atong tun-an og labaw tanan atong sundon. Muna yan ang Bible in Revelation chapter 1 verse number 3, bulahan tong naminaw og nagbasa ani nga propesiya. Bat labaw tanan kadtong nagbuhat. Nay mga tao nakadungog, nakapaminaw, nakabasa pero wala gi-apply, wala gyapon na siya epekto sa iyang kinabuhi. Amen? In Galatians chapter 3 verse number 1, tanawa, kung naatay kahibalo, sama sa Galatian church, tanawang naitabo sa Galatians, O foolish Galatians, who what bewitch you? Ingon si Apostol Pablo, kinsa ba'y nag-ungo ninyo? That ye should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ has been evidently set forth crucified among you. Kay during that time, sa diyang si Pablo, nag-mission siya ana nga lugar, ang mga tao natudluan gyud sa kamatuoran. Pero sa dihang si Pablo mibiya na ana nga lugar, pagbalik niya nausab nang ilang pagtulunan. Tanawa in verse number 2.
Verse number 2. Dili makuan? Okay. So imo makita diya nga nadala sila sa mga pagtulunan nga dili na iya sa Dios. But pasabot, the Galatian Christians being influenced or deceived by false teaching. Mga nganong magtuon ta sa pulong sa Dios kay naay mga pagtulunan nga dili iya sa Dios. Pwede ta Kristohanon ingon sa Bible, even sa mga mga Kristohano na pwede pa ma-deceive. Kay sa atong panahon karon nga ingon ang Biblia, perilous time or kanang gikahadlukan ni Pablo nga panahon nga ang mga tao dili na normal. Ang pagbati sa tao dili na normal. Ang mga bata karon musukol na ginikanan. Mga bata karon mo pay isog sa pamilya, mingon nga ikaw ray mama, musukol og anak. Dili na normal atong panahon. Ang mga tao dili na mangitag pulong sa Dios. But kung naa kay kahibalo sa Biblia igsoon, mao nay mutabang nimo nga imog yung sundon unsay kamatuoran. Sama sa Galatian church na deceive sila by false teaching, diverting them from the truth of salvation by faith in Jesus Christ. Katong nasabtan nila sa una nga truth na divert ngadto sa mga false teaching. Munang studihan gid nato ang pulong sa Ginoo. Amen. Kanang pag-increase og kahibalo nato sa Biblia mutabang na, that's our protection against sa mga doctrine nga dili iya sa Dios. Labi na sa akong lugar, kanang Davao, pag-abot nako didto ko na amaze nga ang mga tao dito grabe ka blind sa pulong sa Ginoo. Because ang kulto dito grabe ka active. Okay? Ang gigamit nila, even ang school, kontrolado na sa mga kulto nga pagtulunan. Pag itry akong asawa dito sa teacher ni Gigi ba, ma'am, pwede ba kumutudlo diya about Bible? Sugot ang teacher, pero pag pananghid nila sa labaw, miingon, pagkuha sa mog liter, pagpasa sa mo. Pero ang mga katikista, sulod largo. Kontrolado nila. Then ang mga estudyante, murag ilang i-question sa mga pagtulunan. Muto nangutana to yung people na mo, sa pastor, nag-chat siya nga, unsa kuno'y verse nga ang gihimo sa Ginoo laki ug bayra, unsa kuno ang unsay verse nga ang kaluwasan dili way maluwas sa relihiyon, kay nga naman gipangutana sa ilang teacher nga Katoliko. Ning ana didto. So nanginahanglan tagtabang sa Dios, nanginahanglan tagpulong sa Ginoo, atong itudlo gid ang kamatuoran. Okay? So dito pag abot nako nga grabe ni nga lugar no. Kay mag-arang-arang pa atong lugar diri lanaw nga ang mga tao pwede pa nato maduulan. Dito pag tan-aw pa lang nimo, balibara na o baka kasulti sa imong tuyo, gibalibara na ka. Nga naman tungod sa mga kulto nga nakauna nila, klase-klase nga mga relihiyon nagtudlo nila nga naglibog na ang mga tao. Okay? So 2 Timothy chapter 3 verse number 16, all scripture is given by inspiration of God and it's profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. This verse reminds us that the Bible is essential for teaching, rebuking, correcting, and training us in righteousness. Amen? Ning ana ka-powerful ang pulong sa Dios, mao ni mutudlo nato sa truth, mao ni mo rebuke sa atong mga sayop, mao ni mo correct nato, og mao ni mo train nato aron mahimong matarong ang atong kinabuhi. Without this Bible, without this book, wala ta karon. Amen ba ta? Wala na nga bag-o atong kinabuhi because kini nga libro maora gid ni mo usab og kinabuhi sa tao. Amen? Aron mo grow ta diya sa grasya ug kaybalo sa Dios, we need the word of God nga atong tun-an, sundon kay mao ni mutabang nato sa panahon na dunay mga pagtulunan nga dili iya sa Dios. 1 Peter chapter 2 verse number 2. 1 Peter chapter 2 verse number 2, wala na ko nabutang niya, as a newborn babes desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. So sama sa bata nga bag-ong gipakataw, tinguhaa ang putli nga pulong. Putli nga gatas nga mo ang pulong sa Dios nga pinaagi niini mutubo ta. Amen? Mo na ang pulong sa Dios mao ni atong gikinahanglan. So increasing our knowledge of the Bible mao nay pinaka-importante sa atong kinabuhi karon. Kay ang gusto sa Dios nga ang Kristohanon mo grow diya sa kahibalo diya sa Ginoo. Amen? So number 3, unsaon mo gruta diha sa grasya ug kaybalo sa Ginoo. Number 3, strengthening our prayer life. Amen? Kinahanglan mulig-on ang atong pag-ampo diha sa Ginoo.
So, kumusta atong prayer life? Kumusta atong prayer? Prayer is a vital aspect of our relationship with God. Amen ba ta? It is our means of communication with Him. Kana ding prayer, maunay paagi nga nakig-communicate ka sa Dios. Amen? Dili mo lig-on ang atong relasyon sa Dios, dili mo grow ang atong pag-ila sa Dios kung dili ka makikistorya sa Dios through prayer. Kabantay mo anang magtiayon kanang busy silang duha. Ang bana nas trabaho, ang asawa nas trabaho, mag-abot lang sila gabi, tulog na largo. Dili mo lig-on ang relasyon. Di ba? Pero tan-awan ng relasyon nga kanunay na ay banding, na ay fellowship, mulig-on ang ilang relasyon. Ning anak punta sa Dios, the more ta magpaduol sa Dios through prayer, the more ta nakig-communicate sa Dios, the more pa nato masuod ang Ginoo. The more mulig-on ang atong pag-ila sa Ginoo. It is our means to communication with Him where we express our gratitude through prayer. Diya ta maka-express sa atong gratitude diya sa Ginoo, nga makapasalamat ka sa Dios sa tanang butang nga iyang gihimo sa atong kinabuhi. Then make our request known and seek His guidance. So through prayer, diha nimo mahatod ang imong mga kasakit, mga problema, didto nimo masulti sa Ginoo. O mo nay paagi giyahan sa Dios ang atong kinabuhi. Amen? Mo nang ay dili nato ibaliwala nga ang prayer dako kay nagkahimuan sa atong kinabuhi. Philippians chapter 4 verse number 6. Be careful for nothing but in everything by prayer. Well, normal na ay mga panahon problema, na ay mga pagsulay. Pero unsay gi-encourage sa Biblia, be careful for nothing. Ay na kabalak ina mga butanga, but in prayer. Mulay buhato nato ang ato ra yung pambato sa panahon nga naatay mga giatubang nga mga problema, mga trials ingon ang Biblia, ihatod lang nato na diha sa pag-ampo. 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Amen? Nganong gi-encourage ta sa Bible nga mag-ampo sa makanunay kay kabalo ang Dios na atay giatubang nga mga struggles. Without the help of God, dili nato na kaya. Munang magpaduol ta sa Dios kanunay through prayer, nganong muampo ta because we acknowledge sa atong kaugalingon nga nagsalig ta sa Ginoo. Amen? Strengthening our prayer life involves spending quality time in prayer. Kinahanglan naa gyud kay giset nga time nga magampo. Labi na kamong nagtinguha nga magsugod sa buluhaton, di gina madadalag atik-atik ng ministry. Well, okay na kay talent, gamiton ka sa Dios, kay skill, pero kabalo mo balik gina tanan sa Ginoo gihapon. Kawita mo na kakaya nako ni because bright ko, taas ko kahibalo. Pag abot nimo sa ministry, didto nimo ma-realize nga Lord, diha gyud ko nimo perminti. Mo nang ang atong puhunan pag nasa ministry, kani ra gyud atong pagluhod sa Ginoo, pagpakaluoy sa Dios. Mo na kung ang ministry i-bless sa Ginoo, dili gina tungod nato, tungod ra gina sa kaluoy sa Ginoo. Tabang sa Dios. Amen? O ang kalipay ra pud nato pag makita na nato nga doon na mga tao ba nga nag-faithful nagsimba, malipay ka, diha ka ma-encourage. Then ang mga tao nga nagsimba mo invite na og mga tao. Maybe karon usa sa atong mga kaigsuonan dito sa Davao naglantaw ani nga live because ako silang gitchatan karon ko tan-aw mo sa live. So sige na sila galantaw dire, kada na service dire na notify na sila perminti dito kay ako ginang gipa kuan nila nga i-like ni nga page aron ma-notify mo kanunay sa live dito sa Lanao. Amen? So bunga na sa prayer. Muna importante gyud ang pag-ampo dili nato ni baliwalaon sa atong kinabuhi. Amen? Makapadayon ta sa buluhaton, pinagi ra gyud sa tabang sa Ginoo. Munang dili nato biyaan ang prayer. So, dapat natay spending quality time in prayer. Expressing our hearts to God and listening for His response. Amen? Kung natay pagtuo nga ang Dios mutubag sa pag-ampo, ato ginang kanunayong buhaton. Kay kanang pag-ampo, dili man na mura kag nag-order sa Jollibee nga, maabot dayon, instant mo abot. O sige, Jollibee, dugay no? O di po na ka nang mura kag ga-order nga waiter, maabot dayon. So ang prayer niya consistent. Di mo na ingon, nagluhod ni mo, Lord, tagai ko ani. Mabita ang Ginoo na siya tulo katubag. So katulo, nauna, yes, no, and wait. So ang yes, but pasabot nakita sa Dios nga, angayan or kanang nakita sa Dios imong kasing-kasing.
Unsay motibo sa imong prayer? Mo na mingon, yes. Moingon siya no. Kana bang no tubag sa Ginoo? Tubag gyapon na sa Ginoo. Kay kaan Dios kakita man sa imong hunong nagkasing-kasing, anong miingon siya no? Example, miingon ka Lord, tagae ra gug kog helicopter. Miingon gyud Ginoo no. Man landing nimo. Ka Lord, tagae kog four wheels. Miingon Ginoo no. Sa may ka-maintenance nimo. Kanang no sa Ginoo tubag na, pero sa tao kanang no sa tao no gid na no. Pero sa Ginoo kanang no tubag na sa Dios. Kay ang Ginoo nakabalo siya sa atong hunag kasing-kasing. But kani katulo atong hinungdan maybe wala pa gitubag ang Dios kay gusto niya wait lang. Nay right time tanan. Amen. Nagi panahon tanan. Taas nga panahon sa dihang na ako diri nagampo ko Lord. Gusto ko magsugod sa buluhaton. Pero wala man gi tubag din sa Ginoo. Maybe nakita pa sa Dios nga dili pa angayan. Dili pa right time. But salamat ko ang Ginoo nagtugot ana sa tukmang panahon. Amen. So muna apaday lag-ampo sa Ginoo, maybe wala pa katubaga sa Dios, maybe napay nakita sa Dios sa imuha. Kung unsay makaayo nimo. Okay? Number 4, the last number 4, serving more in the church. To grow in the grace and knowledge of God, kinahanglan mga lagad ta more in the church. Serving in the church is an expression of our love for God and His people. It is a practical way of demonstrating to the growth and edification of the body of Christ. Kana din Kristohanon nga nag-involve na sa pagpangalaga diya sa church, mao daw nay mga timaan nga kana nga Kristohanon nag-grow na. Amen? So, ang Kristohanon nga nag-grow, iyag yung alagaron ang Dios. Amen? In 1 Peter chapter 4 verse number 10, as every man hath received the gift, lalay tag mga gift, no? Even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. Verse number 11. Okay, palahon ka. Verse number 11. Kita managlahi tag gifts, di ba? Dili tanan nga maayo mga musulti, dili tanan maayog tingog, pero I believe kita tanan naatay mga laylahi nga hiyas gipiyal sa Ginoo. Ang gusto sa Dios nganong gitagaan ka nang ayos aron gamito nimo diri sa local church. Amen. Serving more in the church mo na gusto sa Ginoo. The more ta sa atong kinabuhi, the more ta mas madasigon sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Kay diha nimo gi-demonstrate nga ang imong Kristohanong kinabuhi nag-grow na. Okay? This verse emphasizes the importance of using our God-given gifts to serve others in the church. Amen? So, gitagaan tag mga gifts sa Ginoo para atong gamiton. Gani si Apostol Pablo, dunay mga tao nga iyag yung gi-recognize. Nga dunay mga tao sa church nga gigamit sa Ginoo. Kailatan ni PV, no? PV? Sa Romans chapter 16 verse number 1 and 2. I commend unto you PV, our sister, which is a servant of the church which is at Cenchrea. Verse number 2. That ye receive her in the Lord as becometh saints, and that ye assist her in whatsoever business she hath need of you, for she hath been a succorer of many and of myself also. Sa panahon ni Apostol Pablo, iya gining recognize kini siya nga tao. Nga kini nga Kristohanon naggamit gyud diya sa church. Muna kita nga as a member of this church, mangita tag opportunity makaserve ta diri sa church. Amen. Kung asa ka gibutang area nga magamit ka sa Dios, lain man tag hiyas gigamit sa Ginoo. Muna uban nag-appeal sa choir, di ba no? Salamat sa Ginoo. Ang uban nag-attend og soul winning program. Uban na nag-attend og nay mga talent maigtingog, nag-special number sila diri. So lahi tag gifts nga gihatag sa Ginoo. Pero unsay purpose nganong gitagaan ta sa Ginoo? Aron gamito nato para sa kaymayaan sa Dios. Daghang mga tao maayog tingog pero gigamit ra nila sa kalibutan. Okay? Pero salamat ta kung naa kay gasa gihatag sa Ginoo, kung imo nang ipagamit sa Dios maunay makapag-glorify sa ngalan sa Ginoo. Amen? So unsaon nga mugrota diya sa grasya kahibalo sa Ginoo? Ako lang baliko, number 1, deepening our relationship with God, and number 2, increasing our knowledge of the Bible, and number 3, strengthening our prayer life, and the last, serving more in the church.
So basic ra kay na nga mensahe nga magparimay nato nga unsa ka importante day nga mag-grow na ta sa atong kinabuhing Kristohanon. Amen. Kay maunay kalipay, dili lang ang Ginoo na lipay, usa pod atong pastor malipay ana. Dito sa Davao kung makita na nako ang Kristohanon nga moingon na pastor, nakoy gi-invite silingan namo. So ang gadasig ka, amen. Then makat-o na sila hatag muna atong January nagtudlo ko nila about giving. Gitudloan ako sila giving ana. Then hinahinay nakat-on sila hatag, nahinay. Mutana mo pastor pila inyong giving dito? Gamay lang. Gamay pa man pod mi. Okay? So hinahinay at least nakatudlo tas pulong sa Ginoo. Muna ang pulong sa Dios mao ginay gikinahanglan sa tao nga muusab sa ilang kinabuhi. So, manako, 2 Timothy chapter 1 verse number 9. Okay, 2 Timothy chapter 1 verse number 9. It's who hath saved us and called us with an holy calling. Amen. Kini atong tawag, gitawag ni siya holy calling. Not according to our works, but according to His own purpose. Ato ginahinduman, dili ni tungod nato, but tungod ni sa Ginoo, na siya'y purpose. And grace which was given us in Christ Jesus before the world began. Amen? So this verse remind us that God saved us and called us according to His purpose, not our works. It encourages us to pursue God's purpose in our goal-setting process. Amen? So salamat nga only by the grace of God nga pwede tang magamit sa Ginoo. Amen? Dili na tungod na to. So, salamat sa pulong sa Ginoo and magampo ta. Let's pray. Lord, salamat sa imong pulong. Ikaw Ginoo mag-bless na to in Jesus name. Amen.